Wag na wag kang hihingi ng idea ng side business idea mo sa kaibigan, sa kapamilya mo na about sa business na iniisip mo. Bibigyan kita ng isang reason kung bakit hindi mo yan gagawin. By the way, ako si Joy Lee. Isa po akong empleyado din. More than 10 years na ako nagtatrabaho bilang isang teacher and mahilig din ako ng mag-business on the side. Nitong nakaraan lang, last week, habang drive naman kami papunta sa mag-noodles nung friend ko na kakain kami. Gabi na yun, no? Tapos biglang, before that na nangyari, may nag-offer na naman malapit dun sa pinagpatayuan ko ng boarding house sa phase 2, dito lang sa area namin, is may nagbebenta. Sabi ko, before kami nagpunta sa Noodlesan, one day before, is sinabi ko sa niya, friend, mag-invest tayo ng lupa. Sabi niya, wala pa kasi naka-loan ako, hindi ko kaya, hindi ko gaya. So, naging reason niya, hindi niya talaga kaya, close-minded na daw siya. So, ang nangyari, nagkita na kami, balik tayo dun sa nagde-drive kami na papunta na sa pagkain ng noodles. Hindi mo ba talaga gusto ako? Ang sabi niya sa akin, alam mo, sabi niya, sinabi ko kay ma'am na ganito, humiya akong idea na ganito, kinento ko yung sinabi mo na maganda siya. Pero ang sabi niya ba naman sa akin na tumatanda na raw ako, hindi daw yung maganda, hindi daw ganito. Pero sabi ko sa kanya, tinanong mo ba kung yung location, maganda yon for rentals din. Tapos sabi niya, oo, pero hindi na daw. Sabi niya, tinanong ko sa kanya, yun bang pinagtanungin mo, may rentals din, kako? May rentals din ba siyang, bumibili din ba siya ng mga lupa? Sabi niya sa akin, wala. Anong business niya? Pagpapautang. Oo, sabi ko. Parang hindi naman kita kinakwan friend, hindi kita sinisisi. Pero pag sa akin, sabi ko, is paghingi ako ng idea, is from sa experience ko, is hingi ako ng idea doon sa nakakaalam dun sa gagawin ko. Since hindi yun ang business niya ay pagpapautang, maybe hingi tayo ng idea ng pagpapautang sa kanya. Tapos tayo naman, hihingi ako ng idea pag rentals or sa location dun sa nanay ko kasi siya ang mas nakakaalam dun sa gusto kong mangyari. So parang nagkaroon kami ng enlightenment that time. So ang transformation lang dito sa utak namin na dalawa along the way, hanggang sa napa-oo ko din naman siya. Pag may naisip tayong side business, habang tayo empleyado, hindi tayo kasing runong pa, kasing skilled pa dun sa iniisip nating idea, unless kung yung side business na iniisip mo ay dati mo nang ginagawa, okay lang. Pero kung yung side business na iniisip mo ay hindi siya kaparehas dun sa skill na ginagawa mo ngayon, sa trabaho na ginagawa mo ngayon, better na magtanong tayo dun sa mas nakakaalam dun sa alam nating idea o business na papasukin. Dahil yung free information na kinukuha natin sa kanila is baka yun pa yung mali. And sinubukan natin na hindi na lang ituloy o sinubukan nating ituloy both sides, palpak is okay lang kung hindi siya magkokos ng sobrang laki. Yung time, halimbawa hindi tinuloy yung pagbili ng lupa. Ang tendency dito sa amin is, dito sa location namin is magkano ng per square meter. Ang lapit kasi nung location sa State University at ang appraisal dito ng lupa kasi semi-syudad siya. So, mabilis ang per square meter. Kung hindi mo man patatayuan as a rentals, maybe ay ititinda mo on the future yung lupa na yon na ininbesan mo lang, magkano lang ininbesan mo. Halimbawa, ininbesan mo ng 300 to 400,000. Tapos pagdating ng araw is pwede mo na siyang dito, yung bumili dito sa amin, bumili siya ng lupa is 600,000. Ngayon, ibinebenta niya ngayon ng 3 million.
after how many years. So, yung gap na sinayang mo time, sinayang mo yung chances mo na pwede kang kumita ng milyon out of that 100,000 na pagbabasehan ay ginastos mo. So, sa akin lang is kung kukuha ka ng idea, is kumuha ka ng idea dun sa mas ahead ang alam dun sa idea or sa business na papasukin mo, ahead yung knowledge niya sa'yo. Kung hindi, wag na lang kasi ang mangyayari is yung time cost at saka yung pera or yung information na kinuha mo, libre nga, pero ikaw naman ang napalya. 'Di ba? Parang ganun, yung hindi ba naging cost effective kung tama ako sa term. Yun lang. Yan lang ang idea na bibigay ko sa'yo. Magiging kalaban kasi natin dito is hindi mo man lang sinubukan. Oo, hindi mo man lang sinubukan yung idea. Hindi ka naglakas ng loob na pagsisisihan mo pagdating ng araw na sayang, hindi ko sinubukan. Sayang, ilang taon lang yon, kaya ko pa naman, bata pa naman ako that time, is what is 300 to 400,000 kung mataas na yung sahod mo, kayang-kaya mo naman. Against sa oras o time na sasayangin mo na hindi ka man lang sumubok kasi ang hirap ng regret, parang sayang. Hindi mo na maibabalik kasi yung oras. Hindi mo na maibabalik na ganun din pa rin yung presyo na ngayon is sinayang mo. Okay, yun lang. See you on my next vlog. Don't forget to like, share, and subscribe. And see you po on my next video.